Yeah. Sinabi na nga ni Mang Adong na magpinsan si Clay at kanyang Senyorito Ibarra kung kaya tuluyan ang napanatag ang kalooban ni Maria Clara. Habang si Clay at Ibarra naman ay nagtungo na sa lupain kung saan ipapagawa ang plano niyang eskwelahan. Ayon naman kay Ibarra, na balang araw ay uunlad din ang kanilang bayan lalo na't kung makakapag-aral ang mga kabataan dito dahil sila ang bagong henerasyon na mag-aangat sa San Diego at magiging huwara ng bayan sa buong Las Pilipinas. Sa kabilang banda, pinuntahan na nga ni Mang Renato ang tahanan ni Sisa para pabalikin ang mga bata lalo na't malaking bilang ng salapi ang nawawala kay Padre Salve. At iisa lamang ang kanilang hinala kung sino ang nagnakaw nito. At ito nga ay si Crispin, na siya namang itinanggi ni Crispin. Sinabi ni Crispin na hindi totoo ang sinasabi ng Sakristan Mayor at naniniwala umano si Sisa na hindi magagawa yun ni Crispin. Ngunit wala na ngang magagawa si Sisa kundi pabalikin sila Crispin at Basilio dahil kundi ay ipapahuli sila ng kura sa Guardia Sibil. Samantala, bumuhos nga ang malakas na ulan habang nag-uusap si Clay at Ibarra kaya nagtungo sila sa isang silong. At doon ay muling naalala ni Ibarra ang mga panahong nabubuhay pa ang kanyang papa dahil madalas silang maligo sa ulan lalo pa nang bata pa siya. Kaya inalok niya si Clay na samahan siyang maligo sa ulan. Ngunit di nagtagal ay nawalan ng malay si Clay habang naliligo sa ulan kung kaya't agad siyang binuhat ni Ibarra at nagpatulong nga kay Mang Adong dahil bigla na lang itong nahimatay at inaapoy ng lagnat. Samantala, sinabi ni Padre Salvi kina Crispin at Basilio nang akala umano namang ito ay maiisan siya. Ayon pa sa kanya, walang titigil sa paglilingkod sa simbahan hanggat hindi na ibabalik ang salaping nawawala at kapag hindi nga sila sumunod ay baka mapatay niya sa palo si Crispin. Dumating na nga si Manang Dolor sa tahanan ni Ibarra para gamutin si Clay. Sinabi ni Ibarra kay Clay na kinakailangan nito magpahinga para tuluyan na itong gumaling. At dito nga ay nagising na rin si Clay at nakita niya si Ibarra na nakatulog na sa pagbabantay sa kanya. Ngunit ipinagtataka niya kung sino ang nagbihis sa kanya kaya't bigla nga siyang mapapatingin sa natutulog na si Crisostomo Ibarra kung kaya't dito na nga unti-unting mahuhulog ang loob ni Clay kay Ibarra.